In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, Lord God. We magnify you, Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa hapon na to, Panginoon. Dahil pinagsama-sama niyo kami, Panginoon, sa isang muling pag-aaral, Panginoon, upang mapalago, mapalalim namin ang pananampalataya sa inyo, Panginoon. I-guide niyo lang po kami. Holy Spirit, ang bawat isa sa amin. Ako, Panginoon, na maghatid ng inyo pong salita, ang mga nakikinig, Panginoon, na maunawaan niya sa tulong ng banal na Espiritu Santo. At ng ito ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng anak ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ang ating pag-uusapan sa gabing to ay Our Lady of Mount Carmel. Ito yung nakakalimutan ko, tsaka yung brown scapular. Tungkol sa brown scapular. Bago pa dumating si Jesus, kung saan nandoon ang propetang si Elias. Dito nananalangin si Elias sa Diyos para sa kaligtasan ng Israel. Na dumaranas ng matinding tagtuyot ng panahong iyon. Yung Carmel pala ang ibig sabihin nun, garden. Nagpatuloy siya sa pagdarasal at ipinadala ang kanyang alipin sa bundok ng ilang beses upang humanap ng ulan. Sa ikapitong pagsubok, bumalik ang lingkod ni Elias na may dalang mabuting balita. Narito ang munting ulap ay umaakyat mula sa dagat na parang paa ng tao. Di nagtagal, pagkatapos noon, bumuhos ang malakas na ulan sa tuyong lupa at naligtas ang mga tao ng Israel. Bali 6th century, sinasabing 6th century pa, bago dumating si Jesus, nananalangin na sila kay Mama Mary. Nakita ni Elias ang ulap bilang simbolo ng Birhen na binabanggit sa mga propesiya ni Isaias. Ang mga ermitanyo na nanirahan sa bundok ng Carmel ay sumunod sa halimbawa ni Elias at nanalangin para sa pagdating ng pinakahihintay na Birhen. So doon pa lang na magiging ina ng Mesiyas ang pinagbulan ng Carmelite order at ay matutunton pabalik kay Elias at ang kanyang mga disipulo. Noong 13th century, ito yung paglabas ng scapular. Sa panahon ng mga krusada, sumali si Saint Simon Stock sa isang grupo ng mga ermitanyo sa Mount Carmel. Sa panahon ng isang paglalakbay sa banal na lupain, noong 1247 siya ay nahalal na ika-6 na superior general ng mga Carmelites. Samahan ng mga pare at madre na deboto kay Mama Mary yun, yung mga naka-brown, Carmelites ang tawag sa kanila. Sa unang kabanata na ginanap sa England, gayon pa man ang utos ay nahirapang makakuha ng pangkalahatang pagtanggap at dumanas ng labis na pag-uusig at pang-aapi mula sa samahan ng mga laiko at iba pang mga orden nag-udyok sa mga monghe na humingi ng tulong sa mahal na Birhen noong taon 1251. So, hindi mapayag-payagan yung kanilang samahan, kaya doon sila nag-umpisang manalangin kay Mama Mary, 1251. Noong linggo, July 16, yan ang piyesta natin. July 16, 1251, habang bumubuhos si Simon Stock sa pananalangin, nagpakita sa kanya ang mahal na ina, hawak ang batang si Jesus sa isang braso at ang brown scapular sa kabilang braso. Biniligkas niya ang mga sumusunod na salita. Ito ang magiging pribilehiyo para sa iyo at para sa lahat ng mga Carmelite na ang sino mang mamatay na suot ang scapular
ay maliligtas. Noong inulat January 13, 1252, sila ay nakatanggap ng liham ng protection mula kay Pope Innocent IV na nagtatanggol sa kanila mula sa pag-uusig. So maraming panahon, noong mga panahon na yon, maraming kumukontra sa kanila. Kaya nang sumunod na taon, sa pamagitan ni Pope Innocent IV, yun ang nagtanggol sa kanila. Si Simon Stock ay namuhay ng banal sa loob ng 100 taon at namatay sa monasteryo ng Carmelite sa France noong May 16, 1265. Ito yung kwento ng brown scapular. Ang scapular ng Our Lady of Mount Carmel, na kilala na rin bilang brown scapular ngayon, ay isa sa pinaka-sikat at ipinagdiriwang sa mga debosyon ng Romano Katoliko. Ang sacramental na ito ay isang miniature ng aktwal na brown scapular na ginagamit ng mga Carmelites. Ang una pala pong brown scapular, yung brown na nakalaway dito, o yun daw pala ang unang scapular. Kumbaga, ginawa, dahil para yun sa mga pare at madre. Ngayon, ginawa mo para sa mga normal na tao sa atin, itong ganito. Kaya nagkaroon ng ganitong brown scapular. Ito yung walang manggas na panlabas na damit, tapos nahulog na sa balikat, papunta sa unahan hanggang sa likod. Yun ang unang brown scapular. Binigyan ng mahal na bilang si Saint Simon ng isang scapular para sa mga Carmelites na may sumusunod na pangako na nagsasabing, tanggapin mo, aking minamahal na anak, ito ang tanda ng iyong kaayusan. Ito ay magiging isang pribilehiyo sa iyo at sa lahat ng mga Carmelite na ang sino ng namatay na nakadamit nito ay hindi ka man magdurusa ng walang hanggang apoy. Ito ay magiging tanda ng kaligtasan, isang proteksyon sa panganib, at isang pangako ng kapayapaan. Sa totoo lang, marami kasi ng brown scapular kahit sa pagliligtas ng buhay. Kaya yung iba, parang dahil sa kapangyarihan, sa pangako ng kapangyarihan ni Mama Mary, yung iba na sinasabi na nga ginagamit na parang anting-anting. Na wala ng emosyon. Kaya doon napasama yung pagtingin sa scapular kasi ginagawa daw anting-anting. Ayon kay Pope John XII, ang mahal na Birhen ay nagbigay sa kanya ng mensahe sa isang pangitain na may kaugnayan sa mga nakasuot ng brown scapular. Ako, ang ina ng biyaya, ay bababa sa Sabat o Sabado pagkatapos ng kanilang kamatayan, at kung sino man ang aking matagpuan sa purgatorio, palalayain ko upang maakay ko sila sa banal na bundok ng buhay na walang hanggan. Maraming mga papa at santo ang mahigpit na nag-rekomenda ng pagsusuot ng brown scapular sa pananampalatayang Katoliko. Sinabi pa ni Pope Pius XII, ang scapular ay isang kasanayan ng kabanalan sa pamagitan ng pagiging simple nito ay angkop sa lahat at malawak na kumakalat sa mga mananampalataya ni Kristo para sa kanilang espiritual na kapakinabangan. Sinabi ni Pope Paul VI, hayaan ang mga mananampalataya na magkaroon ng mataas na pagpapahalaga sa mga gawain at debosyon sa mahal na Birhen. Ang rosaryo at ang scapular ng Carmel ang tinutukoy bilang napakataas at inirekomenda ng mga kilalang mga banal. Ang scapular, kailangan maingon ka o pari ang maibigay nito.
Doon ko lang naintindihan. Pero once na binigyan ka na ng pare, ibig sabihin yung basbas na nakaloob mo ay nasa iyo na. Kung halimbawa nasira ang scapula mo at papalitan mo siya, kahit hindi mo pa ng bindisyonan. Kasi ang kalakip ng bindisyon nasa tao na. Kung ipagpapatuloy ng pagsuot ng scapula, hindi mo na kailangan pumunta pa ulit sa pare. Dahil yung bindisyon ng scapula nasa iyo na, yung kailangan yung ganito, hindi ka may suot. Kung nasisira mo ito, kailan lang hindi ito. Kahit sa paliligo, ako ganun din ang ginagawa ko. Kasi, pinagpapalisan ito, di ba? So, minsan, meron na siyang amoy pawis. So, sa pagliligo mo, nawawala siya yung amoy pawis na yon. So, hindi tinatanggal. At, once na, yun nga, sinasabi ko, once na binigyan ka na ito ng pare, habang binigyan mo yun, na may bindisyon sa'yo, kahit bumili ka ng bago na scapular na hindi mo na kailangan ipabless. Ang scapular ang nangangulugang isang pangako, ito ang kailangan na masundin din natin sa scapular. Isang pangako na sundin si Jesus tulad ni Maria, ang perpektong modelo ng lahat ng mga disipulo ni Kristo. Ang pangakong ito ay nagmula sa binyag. So mula pa nung binyag, nung binindisyonan tayo, nandoon na yon. Kaya kasama ng scapular, dapat manatili yung mga pangako na yon. Ito ay humahantong sa komunidad ng Carmel, isang komunidad na mga religyoso na kalalakihan at kababayan na umiiral sa simbahan sa loob ng mahigit 8 siglo. Ito ay nagpapaalala sa halimbawa ng mga banal ng Carmel kung saan ito ay natatag ng isang malapit na ugnayan bilang magkakapatid. Ito ay isang pagpapahayag ng paniniwala ng mga may dala ng scapular na nakakatagpo ng Diyos sa buhay na walang hanggan sa tulong ng pamagitan at mga panalangin ni Maria. Ito yung ilan sa mga testimony, protection laban sa diablo. Mauunawaan mo kung bakit kumikilos ang diablo laban sa mga nagtataguyod ng scapular kapag narinig mo ang kwento ng kagalang-galang na si Francis Eblis. Isang araw na nahulog ang kanyang scapular habang pinapalitan niya ito, napauna ang diablo. Alisin mo ang scapular na umayaw sa amin ng napakaraming kaluluwa. So marami talagang nasisave na kaluluwa. Pagkatapos ay doon ay pinangalan ni Francis ang diablo na mayroong 3 bagay na kinatatakutan ang demonyo. Una, ang banal na pangalan ni Jesus. Pangalawa, ang banal na pangalan ni Maria. At ang pangatlo, ang banal na scapular ng Carmel. 3. Sa listahang iyon, mayroon nating idagdag ang pang-4, banal na rosaryo. Ito pang isang kwento. Ang isa pang kwento sa scapular na paulit-ulit ay naganap noong 1845. Sa unang lahari ng tag-araw ng taong iyon, ang barkong English, ang pangalan ng barko ay Hari ng Karagatan, ay natagpuan ang sarili sa gitna ng isang mabangis na bagyo. Habang walang awang hinahampas ng hangin at dagat ang barko, isang ministrong protestante kasama ang kanyang asawa, mga anak, at iba pang mga pasahero ang magpumiglas at pumunta sa kubyerta upang manalangin para sa awa at kapatawaran dahil tila malapit na ang kanilang wakas. Kabilang sa mga tripulante ang isang batang Irish, si John McAuliffe. Nang makita ng binata
ang pagkakaapurahan ng sitwasyon, binuksan ng binata ang kanyang damit, hinawal ang kanyang scapular, at ginawa ang tanda ng krus sa ibabaw ng rumayasang alon. Itinapon ito sa karagatan. Sa sandaling iyon, kulang na ang hangin, isang alon na lamang ang humampa sa barko. Dala ang scapular na pumatong sa paanan ng bata. Sa lahat ng oras, ang ministro na si Mr. Fisher ay maingat na nagmamasid sa mga aksyon ni John at ang mahinahang epekto ng pagkilos na iyon. Sa pagtatanong sa binata, sinabihan sila tungkol sa banal na Birhen at ang kanyang scapular. Si Fisher at ang kanyang pamilya ay lahos na umanga, kaya determinado silang pumasok sa simbahang Katoliko sa lalong madaling panahon. At sa gayon ay tinatamasa ang parehong proteksyon ng Our Lady of Scapular. Ito pa yung isang kwento. Isang tahanan na naligtas sa apoy. Noong 1957, isang paring Carmelite sa Germany ang naglathala ng hindi pangkaraniwang kwento kung paano iniligtas ng scapular ang isang tahanan mula sa apoy. Isang buong hanay ng mga tahanan ang nasunog sa West Boden, Germany. Ang mga laman na naninirahan sa isang dalawang pamilyang tahanan nang makita ang sunog ay agad na ikinawit ang isang scapular sa panulahing pintuan o sa harap ng pintuan ng bahay nila. Lumipad ang mga apoy sa ibabaw nito, sa ibabaw ng bahay nila at sa paligid nila, ngunit nanatiling hindi nasaktan ang bahay. Sa loob ng 5 oras, 22 bahay ang ginawang abo. Ang isang struktura na nakatayong hindi nasira sa gitna ng pagkawasak ng iyon ay ang may scapular na nakakabit sa pintuan nito. At daang-daang mga tao na pumunta upang makita ang lugar na iniligtas ng mahal na Birhen. Sila ay ang mga naging saksi sa kapangyarihan ng scapular at sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria. Isa pang kwento, isa sa mga pinakapambihira sa lahat ng aksidente ng scapular ay naganap dito mismo sa Estados Unidos. Nangyari ito noong pagpasok ng siglo sa bayan Ohio. Ang isang lalaki ay naputol ang katawan dahil sa aksidente sa tren. Suot niya ang scapular. Sa halip na mamatay kaagad, gaya ng nakagawian, nanatili siyang buhay at may malay sa loob ng 45 minutes. Sapat na oras hanggang sa dumating ang isang pari upang mapangasiwa ang mga huling sakramento. Ang mga ito at pang pangyayari ay nagsasabi sa atin na ang ating mahal na ina ay personal na mag-aalaga sa atin sa oras ng ating kamatayan. Napakadakila makapangyarihang ina si Maria na hindi niya kailanman bibigyan tayo na panatilihan ang pangako ng scapular at hindi niya tayo hahayaang makita na mamatay na wala ang biyaya ng huling sakramento at biyaya ng Diyos. Yun kasi ang pangako, di ba? Hindi ka talaga mapupunta sa impyerno pag suot mo yung scapular. Kasi mabibigyan ka, ito nga yung napakagandang halimbawa. Bilang putol ng katawan, nabuhay pa para lang antayin yung pari mabigyan siya ng sacrament sa huling sandali niya. So ganun makapangyarihan yung pangako ng scapular ni Mama Mary. Ngunit ito ang iginigiit ng mga Carmelites sa scapular na hindi dapat nating ginagawa.
na ang scapular daw ay mahiwagang alindog para protektahan ng isang tao. Ang gawa talaga nito ay wool o yung tela na parang makate. At saka itong tali, sadya na ganito ang tali. Kasi, every time na nangyayati ka, ibig sabihin, nagpapaalala sa'yo. Di ba, minsan ang kati-kati sa dibdib, minsan wala ka naman nararamdaman, minsan hindi ka mapakali, ginagalaw mo. Yan ang tanda ng pagpapaalala. Kaya nga, sinusuot natin ito para lagi natin naalala na kasama natin si Mama Mary. Ito yung kailangan mag-iusyo natin. Kaya sinusuot ang scapular para ibig sabihin, kay Mama Mary ka na. So, hindi ito display lang o agimat lang. Kailangan, nung makikita mo, mapapaalalahanan ka nito, ano ba naman yung magdasal ka ng isang Hail Mary lang? So, ang ano nito yun ang purpose nun. At saka nakikita ng tao na naniniwala ka kay Mama Mary. Ito ang mga dapat nating sundin at manindigan para sa pagsusuot ng scapular. Sundin si Jesus tulad ni Maria. Maging bukas sa Diyos at sa kanyang kalooban. Maging ganap ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at upang manalangin sa lahat ng oras. Upang matuklasan ng Diyos na naroroon sa lahat ng nangyayari sa ating paligid. Batay sa tradisyon ng simbahan, tatlong kondisyon ang kailangan matupad upang makuha ang mga bendisyon at pribilehiyo ito ng scapular. Palagian, pagsusuot ng scapular, kumbaga, wag niyo lang kasi kadalasan po, pagka hinubad to, maliligo ka, ipapatong mo kung saan, minsan doon sa bintana, nakakalimutan na natin hanggang sa mawala na to. Panatilihan ang kalinisang puri, laging suot ang scapular, siyempre panatilihan ang kalinisang puri ayon sa estado ng isang tao sa buhay. At pangatlo, siyempre maging matuwid. Yun ang pangalawa. At pangatlo, yung magdasal ng rosary. Pangatlo, magdasal ng rosaryo. Upang matanggap ang espiritual na pagpapala na kaugnay sa scapular, kinakailangan, ito yung pinapaliwanag ko na kanina, kinakailangan na may formal na ma-enroll sa brown scapular, alinman sa isang pare o isang laiko na binigyan ng pahintulot na magbigay nito. Kapag nabasbasan na, walang ibang scapular ang kailangan basbasan pa bago ito isuot. So, ibig sabihin, yung pagbabasbas ay mapupunta na sa tao. Ang pagpapala at pagpapataw ay nakakabit na sa nagsusuot nito habang buhay. So, kailangan lang, kung nasira ito, bili ka ng bago para meron kang simbolo. Dahil ito yung sacramental simbolo ni Mama Mary. Dapat magsuot ka pa rin. Pero yung hindi mo na kailangan pabindisyonan pa ulit sa pare. Isinusuot ang scapular nito bilang tanda ng debosyon sa mahal na inang si Maria sa ilalim ng pagtawag sa kanya na Our Lady of Mount Carmel. Ang tunay na mahal nito ang mahalaga na alam natin. Hindi ito isinusuot bilang anting-anting laban sa anumang kasamaan na dumarating sa atin. At sa kailangan natin itong tanggalin para ayusin o linisan, walang manyan para ipagkait o mawala ng patnubay ng mahal na birhen, mahal na ina, at ang kanyang proteksyon para sa atin. Ito ay isang tela at hindi gawang katibay. Banawan na sabon sa kamay o shampoo sa maligamgam na tubig, pwede ng panlinis daw. Isuot ito kung ang iyong luson ay humahantong sa iyo na maging malapit sa mahal na ina. Kung ikaw ay nag-aalangan sa simula pa, ay mayroon naman hubarin ito. Tandaan,
So, kailangan yung paniniwala mo nandoon buo. Kung hindi ka lang naniniwala, sayang pa, huwag mo nang suotin, di ba? Sabi nga. Tanda, ito, mula kay San Juan ng Cruz, ang umiibig ay hindi ikinakahiya sa harap ng mga tao kung ano ang ginagawa niya para sa Diyos. So, kailangan nakikita ng tao, kaya nga may malalim ang kahulugan ito na naniniwala ka kay Mama Mary. Kasi, di ba, ang dami talaga hindi naniniwala kay Mama Mary. Kaya ito yung magiging panata mo. Hindi nga itinatago sa pamagitan ng kahingan kahit na dapat itong hatulan ng buong mundo. Ang scapula na suot natin ay nangangahulugan na hindi natin itinatanggi na tayo ay tagasunod ng mahal na inang si Maria. Yun. Hindi ko nakalimutan ang sinabi ni Father Cabana nang ipaliwanag niya ang mayamang kahulugan ng brown scapular. Ituturing niyang pinakamakapangyarihan ito bilang tanda na tahimik na presensya ni Maria, ang tahimik at walang humpay na pag-ibig ng ating mahal na ina ay laging kasama natin at tahimik nating inaalala ito araw-araw. Kaya pag nandito yung scapular, mapapaalalahanan ka hindi mo makakalimutan. Kaya pag naalala mo nangatiyaw, ibig sabihin kailangan mo magdasal. Kailangan mong alalahanin si Mama Mary, mag-alay ng dasal. Kapag nakakalimutan na natin si Mama Mary, minsan ay bahagyang paghila ng mga lubid. Parang minsan, parang nasasakal ka minsan. So ito yung nagpapaalala. At minsan ang pangangati ng tela sa balat natin ay isang tahimik, ngunit kakaibang paalala sa atin. Tahimik lang ang sakramental na ito. Ngunit ito, pag sinabing sakramental, bagay na nagpapaalala o nagpapabanal sa tao. Itong kagaya ng milagro, sakramental din ang tawag dito. Tahimik lang ang sakramental na ito, ngunit ito ay may mga pagkakataong nagpapaalala sa atin na may kakaibang pakiramdam na tayo naisipin siya. Lumalabas ito minsan sa likod ng ating mga damit o kaya minsan ay maaaring dahil dito ay may malapit sa iyo at magtanong tungkol sa mga bagay na palagi nating suot. So part ng evangelization natin ito na tayo mga tagasunod ni Mama Mary, pag may nagtanong sa atin, dapat alam natin kung ano yung sasagot natin. Sa sandali ito, maaari natin ibahagi ang ating pananalig sa Diyos at patnubay ng pagliligtas ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo at ang tahimik na pagmamahal at debosyon ng kanyang mahal na ina para sa lahat ng kanyang mga anak. Yun ang piyesta. Kaya July 16, dahil dito, nagpakita si Mama Mary kay Simon's Stock noong July 16. Kaya yun ang piyesta natin. Sabi nga ni Saint Dominic, one day through the rosary and the scapular, I will save the world. So yun, sa pamagitan ng scapular at ng rosaryo, i-save niya ang buong mundo. Kaya doon takot yung kalaban sa scapular dahil maraming naliligtas ito at walang napupunta sa impyerno. Gagamitin lang natin ito ng parang para sa sariling kapakanan lang o dahil gusto lang natin maligtas sa mga may kaakibat dapat na pangako, may kaakibat dapat na debosyon. Ito, kung sa tuwing mapapaalalahanan kayo, kaya nga ginawang ganito pa talaga ang gawa ng scapular, yung tela na to, para sa ganang Makati. Di ba? Meron naman yung tela na parang ang sarap sa katawan, di ba? Pero ginawa itong ganito para sa tuwing
tuwing mangangati ka o mahihilawan na, minsan parang nasasakal ka, ibig sabihin, pinapaalalahanan ka ng mahal na Maria, mahal na ina na si Maria. So, yun, every time na dumating yon, magdasal lang tayo. Short prayer lang. So, yun, doon na nauuwi sa mas malalim na debosyon pag tayo ay nagdadasal lagi kay Mama Mary. So, yun lang po para mas maano yung sa scapular. Salamat.